Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Give me the message for collective. Kaninong energy to? So, meron ka dito na Ace of Wands. Meron ditong Nine of Cups. And Seven of Cups reverse. Give me the message. Kaninong energy to? Yung iba sa inyo na nakikita ko dito, merong bagong oportunidad na parating sa'yo. New love, new job. Ito lang yung nakikita ko. And then nakikita ko rin dito, no, marami kang natutunan sa nakaraan, sa mga experience mo sa buhay, kung bakit nagiging kang wais na tao, no. And then nakikita ko rin dito, no, nagiging maganda yung takbo ng pamumuhay mo dito. Kumbaga, no, kalmado ka. And then na-feel ko din dito, no, na marami kang kayang ibigay once na nagmahal ka. Ito rin nakikita ko. Kumbaga, once na ikaw ay nagmamahal, mapagbigay ka, hindi ka madamot. And then nakikitaan ko dito yung pagiging mong caring. And then nakikitaan ko rin dito, no, kalmado kang tao. Ito rin nakikita ko. Yung iba sa inyo malakas yung instinct, yung intuition, kutob, mga ganyan. Pero ganun pa man, na-feel ko dito, no, yung iba sa inyo nakaranas dito ng betrayal, abandon, okay? Inabandon na ka dito, iniwan, inalisan ng walang paalam. Ito lang yung nakikita ko dito. So, ito yung nagbigay ng pasakit sa'yo dito. Pero ganun pa man, no? Nakikita ko dito, ito din yung nagturo kung bakit nagiging kang wais na tao, okay? And then, nakikita ko dito, meron dito magmimensahe sa'yo. Ayan, merong renewal, may mag-aalok. Pwedeng kinat mo na tong tao na to sa buhay mo. Ito rin nakikita ko. Ten of Swords. So, nakikita ko rin dito, no? Meron ditong tao na nababagabag. Hindi makatulog, nadidepress sa sitwasyon. Okay? Pero ganun pa man, nahihirapan siya dito. Kasi nakikita ko dito, hindi makahilom, hindi makamoving on. Okay? Kumbaga, no, nakikita ko dito dahil sa mga nangyari or dahil sa mga pasakit, meron dito nakakaranas ng bully, or pwede rin sabihin pinagtaksilan, or pwede rin sabihin na nakakaranas ng mga masasakit na pangyayari na kung saan, no, nagdadala to ng stress, depression, or pwede rin binabangungot. Okay? Yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat. Pero ganun pa man, no, minumungkahi sa'yo dito na tatagan mo, lakasan mo iyong kalooban dito. Okay? Kasi nakikita ko dito, makakat mo to. Meron dito Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra, Aries, Leo, Sagittarius, okay? Virgo, Capricorn, Taurus. And then nakikita ko dito, meron ka ditong tao na may nilihim sa'yo, okay? Itong tao na ito, malungkot, okay? And then nakikita ko dito, nakatuon pa rin to sa'yo. And then nakikita ko rin dito, no, meron ditong paglago, pag-angat sa buhay, yung iba sa inyo. Kumbaga, nakikitaan ko dito na kung ano man yung mga hinihiling mo, meron dito magtatagumpay. Kumbaga, maging focus ka lang sa mga gusto mo, sa mga pangarap mo, sa mga tinatrabaho mo. Mahihati ditong tagumpay, okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, sinasabihan ka dito, sundin mo yung intuition mo, sundin mo yung kutob mo sa mga bawat pagpapasya na gagawin mo. And then, nakikitaan ko rin dito, no, yung iba sa inyo may nag-i-stock dito. Ito rin na-feel ko. Or pwede rin sabihin, ikaw nag-i-stock ka dito. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Malungkot ang tao nito, feeling lost. Marami pong mga nilihim sa'yo. Or pwede rin ikaw, meron kang mga nilihim dito. Okay, hindi ka naging totoo sa iyong nararamdaman. Yung iba, no, hindi halos lahat. Nine of Wands. Kasi nakikita ko dito, no, meron ditong tao na malaki yung responsibilidad niya. Kahit na nahihirapan siya sa sitwasyon, bumabangon pa rin siya dito. Okay, kinakaya niya. Yung banti po na kahit may mga problema, hindi siya madaingin. Kumbaga, hindi siya nadaing sa family niya. Kumbaga, hanggat maaarit kaya niya, titiisin niya para lang sa pamilya. Ganun yung energy dito, no? Pwede rin sabihin, meron kang nililihim dito dahil sa nararanasan mo, okay? Kumbaga, no, pinakikita mo sa ibang tao na masaya ka, okay ka, pero deep inside napapagod ka na, okay? Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, no, mga problema ay kinakaya mo na nag-iisa. Wala kang pinagsisharean ng iyong mga problema dito, okay? Pero ganun pa man, no, minumungkahi dito, no, na kailangan mo rin ditong i-relax,
Yung bang tipo na kung wala ka man mapag-share na minumungkahi dito na isulat mo na lang, okay? Kasi once na sinusulat mo, yung mga hinanaing mo, dun mo ibinibigay, dun mo inilalagay yung bigat ng kalooban mo, okay? Kung ayaw mong halimbawa i-share yung mga nararamdaman mo, mga ganyan, pwede mo siyang gumawa ka ng journal. Sulat mo doon lahat ng mga daing-daing mo at yung mga hiling mo, okay? Para nang sa ganun, maalisan mo to. Or pwede rin sabihin kung sobrang bigat na talaga ng kalooban mo, wala ka man lamang masabihan dito, isulat mo, then sunugin mo, okay? Para nang sa ganun, ma-wash out na yung nararamdaman mo, para mapalitan ng panibagong energy na merong sigla at lakas, okay? Kumbaga, isinusulat mo na dun yung bigat ng problema mo. Kumbaga, inaalisan mo na to, okay? Ito na yung mensahe, Mainam din yun makatulong yung was na ikaw ay sobrang bigat, wala kang mapagsabihan ng mga nararamdaman mo. Ayun, sulat mo, ganyan. Para nang sa ganun, yung energy mo na sobrang bigat mapunta sa papel, then sunugin mo, tapos na yun, okay? So, nakikita ko dito, saka ka naman susulat ng panibago na positibo, okay? Kung ano man yung mga gusto mo, mga hiling mo, minamanifest mo, isulat mo, then itago mo, okay? Ikip mo siya. Then, once na ikaw ay bumabangon, lagi mong isipin to, okay? Para na sa ganun, yun yung ma-attract mo. Kumbaga, pakawalan mo na yung mga mabibigat na nararamdaman mo, palitan mo ng positibo. Kasi once na pinapalitan mo ito ng positibo, ito yung parating positibo, okay? Ito lang yung mensahe, Ayan. Meron itong Nine of Wands. Nabibigatan na, pero lumalaban pa din. Ayan. So, Eight of Cups reverse. Kasi nakikita ko dito sa Eight of Cups reverse, meron ditong tao, nagtitiis, kahit nahihirapan na sa sitwasyon, sa kinakasama niya, or kahit sa trabaho, nahihirapan siya sa kanyang katrabaho, kapartner, okay? Tinitiis niya to, okay? Kung kinakaya niya. Kasi may responsibilidad siya, kaya nagtitiis to. Ito lang nakikita ko, kung ikaw man ay nasa ibang bansa, nahihirapan sa iyong sitwasyon sa mga katrabaho, may mga toxic ang mga katrabaho, ayaw mo na, pero tinitiis mo para sa pamilya. So, sinasabihan ka dito na huwag kang susuko. Kumbaga, ipanalangin mo, bigyan ka ng tapang, lakas ng loob para maalisan to. Kasi once na ikaw ay nananalangin dito, bibigyan ka ng panibagong tapang ni God, okay? Tatanggalin niya yung mga lungkot na nadarama mo, yung pagod, okay? Kailangan mo lang dyan lakas ng loob, okay? Ito lang yung mensahe. Give me the message. Ano pa yung mensahe dito? Knight of Cups. So, nakikita ko dito, meron ka ditong pinag-iisipan yung iba sa inyo. Marami kang gustong mangyari, or pwede rin sabihin meron kang pinag-iisipan na lumipat ng ibang lugar, lumipat ng trabaho. Kumbaga, pinag-iisipan mo tong maigi. Pero ganun pa man, kung nahihirapan ka na sa sitwasyon mo ngayon, alisan mo na. Kasi mahirap kasing manatili, lalo na kapag ikaw ay nahihirapan na. Yung bang tipo na ganun, mahirap kasi manatili sa isang trabaho na nahihirapan na, kalaban mo yung bigat ng kalooban. Ganun, okay? So, mainam, kung halimbawa hindi ka na masaya sa yung ginagawa, alisan mo na, okay? Kasi ang opportunidad naman ay lagi yan okay? Kumbaga, merong mga para-paraan kaya nakakaranas tayo ng ganito. Para nang sa ganun, meron ditong panibagong oportunidad na naghihintay pa, okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito na kakayanin mo to. Ito lang nakikita ko, kakayanin mo tong alisan. At meron kang naghihintay dito na mas magandang oportunidad. Kasi kung nabibigatan ka na dito, nahihirapan ka na sa sitwasyon mo dito, merong liwanag dito na naghihintay sa'yo. Kumbaga, tinuturo ka dito. Kung nahihirapan ka na sa iyong sitwasyon, tinuturo ka dito sa panibagong landas na merong kaliwanagan. Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. So, sinasabihan ko dito, huwag kang mawalan ng pag-asa. Pray. Kung nahihirapan ka na sa iyong trabaho, sitwasyon, kung nasa malayo ka man, okay? Ayan, minumungkahi dito na manalangin. Meron dito yung Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayan, tumalsik to. Knave of Cups. So, nakikita ko dito yung iba sa inyo. Meron kang nararanasan ditong bigat ng kalooban. Hindi halos lahat sa part na to, Pero ganun pa man, kung nahihirapan ka, kasi meron ditong na-stress, nahihirapan sitwasyon. Feeling alone, okay? Feeling lost sa isang sitwasyon. Kumbaga, kahit nahihirapan siya sa mga pagsubok, tumatayo pa rin tong tao na to. Hindi siya nawawala ng pag-asa, ganun. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito, kung ano man yung mga gusto mong mangyari, sundin mo. Kung ano man yung mga pangarap mo, sundin mo, okay?
Ayan. Meron ditong Ten of Cups. So, nakita ko dito, meron dito nagkaroon ng separation, hiwalayan. Ito na yung nakikita ko. Kaya ang bigat-bigat ng kalooban mo dito. Inaako mo, nahihikang father and mother para sa anak mo. Kaya kinakaya mo tong lahat na nag-iisa. Okay? Kaya ka nasasaktan dito. Pero ganoon pa man, nakikitaan ko dito, matapang ka, malakas ang loob mo, kinakaya mo lahat. Kasi para sa pamilya, wala man tumulong sa'yo dito, kinakaya mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko sa'yo. Pero nakikitaan ko dito, meron ditong tagumpay na naghihintay sa'yo, bagong oportunidad. Kaya sinasabihan ka dito, huwag kang susuko. Kung meron ka mang naranasan dito na alam mo yung hiwalayan, separation, okay, masakit na karanasan sa Ten of Cups reverse, sinasabihan ka dito, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi meron ditong panibagong pag-asa na naghihintay sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. So, nakikita ko dito nagiging kang matalino sa iyong mga desisyon, sa iyong mga ginagawa, sa mga plano mo. Nagiging kang matalino, nagiging kang mabusisi. Dahil kaya ka nagiging matalino dito, dahil sa mga experience na naranasan mo sa past. Kaya, ikaw dito, nagiging kang matalino. Ayaw mo na magkamali kasi naranasan mo na mawalan dito. Ito lang yung nakikita ko. So, meron ditong conflict na nag-away sa inyo, okay? Kumbaga nagkaroon ng away, kaguluhan, or pwede sa misunderstanding dito. Pero ganun pa man, ayaw mo makipagkasundo sa tao na to. Ito lang yung nakikita ko, ayaw mo. Ayan. Kumbaga, sinasaran mo yung kaisipan mo dito. Give me more information, ano pa yung mensahe. Ace of Swords. Kasi nakikita ko dito, meron ka ditong tao na nawawalan ng lakas ng loob, okay? Or pwede rin sabihin na meron kang kadiling dito na pinanghihinaan ng loob. Or pwede rin ikaw, pinanghinaan ka ng loob dito before, okay? Or pwedeng nararanasan mo to, Gemini, Aquarius, and Libra. Kumbaga nahihirapan kasi yung sitwasyon, hindi mo alam kung paano papasok or tutungo dito sa tao mo, ganun. Yung iba, hindi halos lahat. Nakikita ko dito na, yung bang tipo na lalambot ka na, bakit ganun, walang magandang nangyayari, bakit ganun yung kapalaran, okay? Kumbaga wala kang bagong ideas na pumapasok sa kaisipan mo, feeling down, ganyan. Pwede rin yung iba sa inyo, walang trabaho dito, kaya nahihirapan siya sa sitwasyon eh. Pero ganun pa man, once na nakatuon ka sa ganyan, paulit-ulit na ganyan. So, sinasabihan ka dito, may dapat kumilos, okay? Kasi itong opportunity naghihintay sa'yo. Kumbaga, napapalampas mo kasi nakatuon ka sa mga negatibo. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Ano pa yung mensahe? So, nakikita ko dito, King of Wands reverse. Wala kang energy, okay? Malungkot ka. Ayan. Dahil dito sa separation, yung iba sa inyo malungkot dahil sa separation. Excuse me, nalugmok, okay? Walang lakas, pwedeng tinatamad magtrabaho or pwedeng sabihin nawawalan ng ganang kumain, mga ganyan. Pero ganun pa man, minumungkahi sa'yo dito, lakasan mo ang kalooban mo, okay? Tulungan mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Kung iniwan ka dito, huwag kang magpadala sa lungkot. Kasi kung inalisan ka dito, masaya yung person mo, ikaw malungkot, hindi patas yun. So, minumungkahi dito, mahalin mo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo. Kasi ang unang makakatulong sa atin ay ang ating sarili, okay? Doon nagmumula. Once na tinulungan mo yung sarili mo, maraming ideas na papasok sa isipan mo. Maraming mangangarap kang muli, okay? So, once na nakatuon ka sa mga masasakit na karanasan mo dito sa Ten of Cups reverse, malulugmo ka eh. So, minumungkahi dito, kailangan mong palitan yung energy mo. Negative to positive, okay? Kung inilisan ka, hayaan mo siya. Pakawalan mo siya. Nang sa ganun, may pumasok na bago sa'yo. Kasi itong oportunidad, may parating siya eh. Ito lang nakikita ko, may parating. Parating na bago, okay? Ayan. Pwedeng kapartner, new love, new job, travel, business, okay? Maraming posibilidad. Kumbaga, sinasabihan ka dito, mangarap kang muli. Hanapin mo muli yung sarili mo. Ayan, bumangon kang muli. Ito lang yung mensahe, no? Give me more information. Ano po yung mensahe? Tingnan natin kung ano yung situation. Ay, tumusik to. Cycle. So, nakikita ko dito, ito yung naghihintay sa'yo, pagbabago. Kung makikita mo, yung babae, duguan na, okay?
Kumbaga, marami na siyang bakas ng kahirapan na naranasan sa buhay. Pero itong cycle na to, matatapos mo, makukomplete mo na itong cycle na to. Once na nakita mo muli yung sarili mo, minahal mo yung sarili mo, kasi parating tong change, pagbabago. So, minumungkahi dito yung pagbabago. Ikaw yung makakatulong sa sarili mo para magbago. So, yung magmumula, okay? Give me more information, ano pa yung mensahe? Family, home, and commitment. So, nakikita ko din dito, once na binago mo yung sarili mo, pwedeng bumalik muli yung person mo, okay? Pwedeng mabuo muli yung inyong family dito. Kumbaga, no, kailangan lang siguro ng usapan, magandang usapan, pag-aayos, or pwede rin meron ditong bagong tao na bumuo sa'yo ng family dito. Buuin ka. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, meron ditong single mother, single father, mga ganyan. Meron ng anak. And then, nakikita ko rin dito, pwedeng new person to o pwede rin past person, okay? Bumuo sa'yo ng family. Or pwede rin, ito yung gusto mo family. Ayan, ipagkakalob to sa'yo. Kasi nakikita ko dito yung pagbabago. Give me more information ano sa mensahe. Toxic bound pattern. So, sinasabihan ka dito, no, kailangan tanggalan na yung mga pattern, okay? Yung paulit-ulit na ginagawa mo na naka-stuck dito sa isang sitwasyon. Kasi once na ikaw ay nagpa-stuck sa isang sitwasyon, mahirap kang makalaya sa sitwasyon. So, minumungkahi dito, kailangan mong baguhin kung ano yung mga dapat baguhin para makita mo muli yung pagbabago dito, okay? Kumbaga, no, huwag mong hayaan yung sarili mo na malugmok sa nakaraan, ganon. Yung iba, no, hindi halos lahat kasi once naman naka-move on ka, okay? Meron ditong separation. So, meron ditong separation na nangyari or pwede rin sabihin na mimiss mo yung person mo, okay? Hindi maka-move on sa sitwasyon. Meron ditong Year of the Horse. Pero ganun pa man, no, meron ditong nagwa-watching, okay? Nag-i-spy. Kumbaga, meron dito naka-stalk, okay? Nakatingin ka rin. Pwedeng ikaw o pwede rin yung tao mo dito, no? So, meron ditong pandaraya na nangyari. May temptation, may tukso na naganap. Ito na yung nakikita ko. Give me more information. So, dumating din yung point na nagkaroon ka dito ng confusion, pag-alinlangan, or pwede rin sabihin, nagkaroon ka ng self-doubt sa iyong sarili, no? Ang daming pumapasok na negatibo sa kaisipan mo, ang daming plus kung ano-ano nang pumapasok sa isipan mo, pero minumungkahi sa dito na kailangan mong makaalis diyan sa ganyang pagkalugmok, change, kasi minumungkahi dito, kailangan mo ng pagbabago. Ayan. Give them more information pa yung mensahe. Meron ditong spark. So, renewal. Yung iba naman sa inyo, meron renewal na parating. Facade. Maniwala ka. Ito lang yung nakikita ko. Sinasabihan ka dito, no? Maniwala ka. Manalig ka. Kung gusto mo pa rin bumalik yung person mo, no? At mismo to, maniwala ka. Okay? Manalig ka. Or ipanalangin mo tong tao nito na magbago. Okay? Once na tumungo sa'yo, may pagbabago na siya. Meron ako nakikita ditong message. Growth. So, nakikita ko dito, ito na yung calling sa'yo, no? Growth, yung paglago. Okay? Kasi, yung hiwalayang na naganap yan, meron yung aral or lesson sa'yo at ganun din sa tao mo. Okay? Kasi once na kayo ay nagkalayo, dun mararamdaman ng bawat isa kung namimiss ka nito or namimiss mo siya. Okay? So, once na kayo ay nagkalayo at namiss niyo ang bawat isa, dyan papasok yung renewal. Okay? Kaya lang, itong paghihiwalay na nangyari sa inyo, nakikitaan ko dito, dyan pumapasok yung growth na nangyayari. Okay? Nagbabago na yung takbo ng isipan mo, pananaw mo, okay? At ganun din tong tao na to. Once na na-realize niya yung pagkakamali niya, kumbaga, no, bigyan mong layaw ang kanyang mga ginagawa. Palayain mo siya. O sige, humayo ka. Ganun, okay? And then, nakikita ko dito, hayaan mo siya. Kasi, hayaan mo siyang ma-realize niya yung kanyang pagkakamali. Kasi yung pagkakamaling niyang, yun ang tuturo sa kanya para matauhan siya. Okay? Then, nakikita ko rin dito, no, meron kang wish na matutupad. Ayan. Ito lang nakikita ko. Sa bandang huli, fulfillment ka. Wish, okay? Granted. Ayan. Kung ano man yung kahilingan mo,
matutupad to. Kumbaga, sinasabihan ka lang dito na mahalin mo yung sarili mo, okay? Kung inabandon ka, niloko ka, ganyan, hayaan mo siya, palayain mo siya, okay? Kung babalik yan in the right time, kung ipagkakalob yan ng Diyos. Kung tinanggal yan ni God sa'yo, may dahilan yan kung bakit niya tinanggal yan tao na yan sa buhay mo. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching and love and peace.